Magandang araw! Ako si Binibining Leslie Ann Esexina at ito ay ang piling aralin sa Filipino Tech. Video para sa mga mag-aaral. Nilalayo ng video ito na magagamit ninyo ng angkop ang mga pamantayan sa pagsasaling wika. Ngayon, ang tatalakayin natin ay ang pagsasaling wika o translation sa Ingles. Ngunit, bago tayo magsimula, may inihanda akong pampasigla bago tayo dumako sa ating talakayan. May mga salitang magfa-flash sa inyong screen na nasa wikang Ingles at kinakailangan ninyong isalin sa wikang Filipino. Maliwanag ba? Kung gayon, maghanda na ng ballpen at papel upang maisulat ninyo ang inyong mga sagot. Simulan na natin! Ano kaya ang salin ng salitang literature sa Filipino? Tama! Ang salitang literature ay panitikan sa wikang Filipino at maaari din itong literatura. Ano naman sa salitang history? Tama! Ito ay kasaysayan sa wikang Filipino. At ang huling salita, ang culture. Magaling! Ang culture ay kultura sa wikang Filipino. Mahusay! Nakikita ko, handa na kayong lahat para sa ating talakayan ngayong araw. Salamat sa inyong pakikilahok sa ating pampasiglang aktibidad. Ngayon, talakayin na natin ang mas malalim na bahagi ng ating aralin. Ang pagsasaling wika ay isang sistematikong paraan ng paglilipat ng diwa o mensahe mula sa isang wika patungo sa ibang wika. Ang dalawang wikang napapaloob dito ay una, ang pinagsasalinang wika at pangalawa, ang wikang isinasalin. Ayon nga kay Santiago 2003, ang isinasalin ay ang diwa ng talata at hindi ang bawat salita na bumubuo rito. Ibig sabihin, mas binibigyang pansin ang kabuuang kahulugan at layunin ng teksto kaysa sa literal na pagsasalin ng mga salita. Ito ay upang masigurong ang pagsasalin ay natural at madaling maunawaan sa wikang tinutungo. Ngayon naman, talakayin natin ang mga katangiang dapat taglayin ng isang tagapagsalin. Bilang tagapagsalin wika, kinakailangan mong taglayin ang mga katangiang una, sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot. Ang isang tagapagsalin ay dapat may sapat na kaalaman sa parehong wikang isinasalin at wika kung saan isasalin ang teksto. Halimbawa, sa wikang Ingles at wikang Filipino, dapat may sapat na kaalaman ang tagasalin sa parehong wika. Dapat na nauunawaan niya ang mga kahulugan ng mga salita at ang mga pandamdaming kahalagahan na taglay nito. Mahalaga rin ang paggamit ng diksyonaryo upang masiguro ang tamang kahulugan. Pangalawa, sapat na kaalaman sa gramatika ng dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. Kinakailangan ng tagapagsalin ang malalim na kaalaman sa gramatika at parehong wika upang masiguro ang wastong pag-unawa sa diwang nais ipabatid ng autor. Kasama rito ang tamang paggamit ng mga salita, tamang pagkakabuo ng mga pangungusap, at tamang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Pangatlo, sapat na kakayahan sa pampanitikang paraan ng pagpapahayag. Hindi sapat ang pagiging bihasa sa dalawang wika at ang kaalaman sa gramatika upang maging mahusay na tagapagsalin. Ang isang mahusay na tagapagsalin ay dapat ding may kakayahang pampanitikan sa pagpapahayag upang maging makulay at buhay ang pagsasalin. Pang-apat, sapat na kaalaman sa paksang isasalin. Mahalaga na ang tagapagsalin ay may malalim na pag-unawa at kaalaman sa paksang isinasalin. Ito ay upang
masigurado ang tumpak na pagsasalin ng mga konsepto at ideya na nakapaloob sa teksto. At panghuli, sapat na kaalaman sa kulturang dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin. Ang kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin ay mahalaga upang masigurado na ang pagsasalin ay naaayon at tumutugma sa mga kaugalian at konteksto ng parehong kultura. Walang wika ang higit na mabisa kaysa sa iba. Bawat wika ay may sariling kakayahan sa pagpapahayag ng kultura ng bansang pinagmulan nito. Lahat ng wika ay pantay-pantay. Bawat wika ay may natatanging kakayahan at paraan na magpahayag. At ang bawat wika ay may sariling kahalagahan sa pagpapahayag ng identidad at karanasan ng mga tao sa isang partikular na bansa o rehiyon. Ngayon naman, talakayin natin ang mga gabay ng pagsasaling wika. Una, isagawa ang unang pagsasalin. Isa-isip na ang isasalin ay diwa ng isasalin at hindi salita. Sa unang pagsasalin, mahalaga na huwag lang isalin ang mga salita sa literal. Ang pangunahing layunin ay maisalin ang diwa o mensahe ng orihinal na teksto. Ibig sabihin, ang tagapagsalin ay dapat unawain ang kahulugan ng bawat pangungusap at isalin ito tungo sa paraang natural sa wikang tinutungo. Basahin at suriing mabuti ang pagkakasalin. Mahalaga na tiyakin na walang napakalaking pagdaragdag, pagbabawas o pagbabago sa orihinal na diwa ng isinasalin. Ang anumang hindi makatwirang pagbabago ay isang paglabag sa tungkulin ng tagapagsalin. Pangatlo, rebisahin ang salin upang ito'y maging totoo sa diwa ng orihinal. Sa hakbang na ito, rebisahin ang salin upang masiguro na tapat ito sa orihinal na diwa. Ayusin ang mga bahagi na hindi malinaw at nagbibigay ng kalituhan. Mahalaga rin na bigyang pansin ang gramatika ng parehong wika upang masiguro na tama at maayos ang pagkakabuo ng mga pangungusap. Mahalaga ding tandaan na kung gagamit ng diksyonaryo ay isaalang-alang ang iba't ibang kahulugan ng isang salita. Kakailanganin ng isang mag-aaral ang pagsasanay upang makuha ang kahulugang angkop sa konteksto ng pangungusap. Sa ating aralin ngayong araw, nawain natutuhan natin ang mahalagang mga katangiang dapat taglayin ng isang tagapagsalin ng wika at ang gabay sa maayos na pagsasaling wika. Naway, namulatan ninyo na pagsasalin ay hindi lamang paglipat ng mga salita mula sa isang wika patungo sa iba, kundi ito ay isang sining na nangangailangan ng malalim na pangunawa, tamang gramatika at paggalang sa orihinal na diwa ng teksto. Naway, magamit ninyo ang mga natutuhan sa inyong mga gawain pang-akademiko at pang-araw-araw na buhay. Patuloy tayong magsumikap at mag-aral upang lalong mapalawak ang ating kaalaman at kakayahan. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok at magandang araw sa inyong lahat. Paalam!